Hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Si Bangag, oo yung addictus nating presidente. Ayun yan kay kay Senator Amy. Hindi ako may sabi niyan. Para ligtas, di ba? Si President Bongbong Marcos, ipapakulong na si Vice President Sara Duterte. Kakasuhan daw ng plunder. Iyang hiya naman si VP Sara sa inyo, Mr. President. Itong latest mo lang na dawit, kumikbak ka ng 25 billion. O ayon kay Saltico yung mga nauna pa, yung 25 tons of gold na binenta nyo. Dito na lang sa PhilHealth, 60 billion, merong 75 billion na subsidy sa PhilHealth, PDIC 107 billion, kita nyo yan? Tapos may 11.7 dyan sa DepEd, yung mga smuggling sa agriculture, at marami pang iba. Tapos ikaw pa ang may gana na magsampa ng plunder kay BP Sara. Ano ikakaso nyo? Yung 125 million? Yung talaga si BP Sara sa inyo At pag-uusapan din natin, nagsalita po ang World Bank na hindi na nila ito matatanggi. World Bank na ang nagsabi na bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Auntie Claire, nung kami nagsasabi, nauna pa kami, mga vlogger na bagsak na ang ekonomiya, sinasabi na namin yan. Sinasabihan kami ng fake news ito ni Auntie Claire. At mayroon pang nagsabi yung dating president ng sinabihan din, Philippine Stock Exchange yata yon. Sinabi niya na bagsak ang Philippine Stock Exchange. Fake news daw. Ngayon, World Bank na ang nagsasabi. Sabihan mong fake news ang World Bank. Ewan ko kung pautangin pa kayo. Nagsisirculate din itong love story ni Risa Hontiveros at ni Ronald Llamas. Lamas. Ronald Lamas. Gaano katotoo ito? Meron ding humihiling na mag-resign na si Recto. Ayan isang grupo. Pinagbibitiw na, pinagre-resign na si Recto dahil hindi naman good governance ang ginagawa ni Recto. At ano pa ba? Ang dolyar natin, ang peso natin. Bigla na tong pinakamababa in the history of our country. Talagang pabagsak po ang Pilipinas dito sa ating mga leader sa administrasyon ni Bongbong Marcos. So yan po yung ating mga tatalakayin. Pero bago ang lahat, paki-like po muna itong video ito. Sige na. At huwag kalilimutang mag-subscribe para sa tuwing mag-upload ako ng video ay lagi kayong updated. Alright, meron pong announcement. Si former Senator Antonio Trillanes IV announced that a plunder complaint will be filed this week before the Office of the Ombudsman against Vice President Sara Duterte. According to Trillanes, the complaint stems from the multi-billion confidential funds that Duterte allegedly pocketed. What? Binulsa raw. Sino maniniwala dito? Addict na lang ang maniniwala dito. Saka multi-billion, di ba 125 million lang ang budget ni BP Sara sa Office of the Vice President? 125 million. Doon naman sa DepEd, nagkaroon siya ng isang beses na confidential fund na 500 million yon kung hindi ako nagkakamali. Bakit multi-billion ang nakalagay dito? Saan kinuha ito? Saan hinugot ito?
Alam niyo si Trillanes, di ba? Ito'y sundalong kanin. At ito'y Class A. Class A na troll. Ayan yung mga kasama niyang troll. Si Risa Hontiveros, yung mga komunistang congresswoman, si Castro, si ano yung Gabriela, si Kabataan, yun mga ano, mga Class A troll yan. Senator, congressman, may mga dating justice, dating secretary. Ayan yun po yun, mga Class A troll na siyempre, kung ikaw si PBBM, sino bang kakausapin mo para bumanat sa mga Duterte? Hindi mo naman kakausapin si Bongo saka si Bato. Hindi yung papayag yun. So, ang kakausapin mo para i-weaponize yung mga galit sa Duterte. Kagaya nito ni Trillanes. Dahil sinunog yan. Sinunog ng Duterte yang si Trillanes. 4 na beses na po itong tumakbo. 3 beses sa senator o 2 beses sa senator, nag-vice president, talo, nag-mayor, talo. Kaya hanggang ngayon, galit na galit sa mga Duterte. Ay, ito na lang yung kanyang bawi. Magpapaalipin siya, at least may pondo yan. Hindi naman kikilos yan ng walang pondo. Inutusan nga yan sa ICC na mag-file ng kaso. Ayan. Dito naman siya magpa-file. Pero walang binanggit dito kung sino magpa-file, no? Ang sinasabi niya, basta may magpa-file this week. This week, ha? Ano na? Miyerkules na po ngayon. So, hintayin natin hanggang Biyernes o hanggang Sabado. Kung maipapile nga itong kaso kay BP Sara. Si Bongbong Marcos po ang may utos niya. Ngayon, may mga expose si Amy Marcos dati, 'di ba? Nakaraan lang. Unang-una kay Boying Rimulya. Sabi niya, si Boying Rimulya ipipilit na isaksak sa ombudsman. O ito na ngayon. Boying Rimulya nandyan na sa ombudsman. At may pangako daw si Boying Rimulya kay Bongbong Marcos. Kasi nag-apply talaga siya dyan. Ang pangako niya, iupo mo ko dito, Mr. President, pangako ko sa iyo, ipapakulong ko si BP Sara. At in-expose din ni Senator Amy Marcos, kaya iuupo si Boying Rimulya ay para nga kasuhan, para nga ipakulong si Vice President Sara Duterte. Meron pang impeachment, ha. Binabanggit na po ngayon yan. Sa February, maaaring isampa rin yan. So, yan po yung magiging pantapal sa maanumalyang flood control na kinasasangkutan ni Bongbong Marcos na ating presidente at ng kanyang anak na si Sandro Marcos na may mga insertions na bilyon. Tapos, sila pa yung may gana na magsampa ng plunder kay BP Sara. Alam nyo ba kung ano yung plunder? Ang plunder po ay isang pandarambong. At bago ka makasuhan ng plunder, kailangan nagnakaw ka, nagdambong ka ng 50 million pataas. 50 million pataas, pwede ka ng kasuhan ng pandarambong ng plunder. Yang hiya si BP Sara sa inyo. Samantalang ang daming korupsyon na kini-question ang ating presidente na nadadawit siya. Tapos sila pa yung may gana. No? Ano ginagawa? Puro pamumulitika. Kakasuhan si Bongo, si Bato, may warrant. Palabas na yung warrant of arrest. Si BP Sara kakasuhan, si Bongo, si Lucky Buloy nakakulong na,
si Tatay Digong, at yung iba pa, puro ganyan lang po ang ginagawa. Kaya ang ating ekonomiya ang nagsasuffer. Pero wala silang pakialam. Galit na galit sila sa mga Duterte. Bakit? Mga durugista. Sino ba galit sa Duterte? Di ba mga adik? Mga durugista, drug lord, sino pa? Mga komunista. O yan lang mga galit sa Duterte. Ha? Palibhasa, yung negosyo nilang druga, hindi na kumita nung panahon ni Duterte. Ngayon, ha? Ngayon, napapansin ko, parang wala nang checkpoint. Hindi na chine-checkpoint yung mga motor. Bakit kaya? 'Di ba? Niluluwagan. Para siguro gumanda ang kanilang negosyo. Meron pang sinabi si BP Sara. Si Martin Romualdez, tumatanggap yan ng pera sa illegal gambling. Puro ganyan po ang mga gawain. Kaya nga kasi durugista. Anyway, punta na po tayo dito sa World Bank. Ito po yung balita. Bagsak ekonomiya ng Pilipinas dahil sa anomalya ng flood control. World Bank. Nakakaano na to po? Nakakatakot to. Makakabawi pa ba ang Pilipinas sa 2026? Kung ganito ang gagawin ni Bongbong Marcos, puro pamumulitika, puro pag-eliminate sa mga kalaban nila, hindi po makakabawi ang ating bansa. At tignan nyo yung piso. Yan. 59.27 na. December 9, kahapon, 2025. The weakest Philippine peso value in the history of our country. Ito na po yung pinaka mababa. Although tumataas do, 59 na ngayon, pinaka mababa po yan. Ibig sabihin, kaya po pinaka mababa dahil ang taas po ng value ng dollar. Kaya yung piso natin bumababa. Nagets nyo? Nangyari po ito sa panahon ni Marcos. Nakakahiya ito kung ikaw ay matino. Kaya lang bangag ka nga, wala na, hindi na tinatablan. Hindi na siya tinatablan ng hiya. And then, si Recto, ayan, nananawagan ang pinakamalaking labor coalition na magbitiw sa pwesto si Recto at binalaan na nasa alanganin at mapanganib na kalagayan ang pamahalaan sa ilalim niya. Largest labor coalition calls for Recto's resignation, says government in dangerous hands. Dati siyang nasa finance, ngayon ay executive secretary na. Hindi nyo yan mapapag-resign. Hindi nyo yan mapapagbitiw. Ang mga nangurakot, hindi na po yan magbibitiw unless sinabihan siya ni Presidente na umexit ka muna. Umexit ka na. Dahil yung mga nababanggit, sila Amena, sila Bunuan, yan si dating ES Bersamin, mga nasasangkot. Kaya pinagre-resign. Para ano? Para magtago muna kayo para hindi kayo ma-interview, hindi kayo matanong. Pinagre-resign. Kasi lalabas ang katotohanan Kaya si Bunuan andun na sa ibang bansa. So ito si Recto, hindi po magbibitiw ito. Isa rin itong makapalang pagmumuka tingnan nyo si Kimbo. Ginaya na rin si Gloria. Nakuha pang mag-makeup at pantay naman yung kilay. Aba, wala siyang alahas. Meron siya isang singsing, pero wala siyang kwintas. Ano kaya nangyari rito?
May dextrose pa. Oh, pero naka-gown pa siya, ano? Gown ba tawag dyan? Ano kaya nangyari dito kay Kimbo? Eh dito naman sa relasyon ni Risa Hontiveros at ni Ronald Llamas. Dati pa po ito panahon pa ni Noynoy. Itong si Ronald Llamas, presidential advisor ito ni Noynoy. Tapos si Risa Hontiveros naman sa PhilHealth. 1.7 billion anomalya pang Christmas bonus lang. Na-plug yan. Ang alam ko, nasampayan sa korte at pinababalik. Pinababalik po. Hindi pa rin po nababalik hanggang ngayon. Yung 1.7 billion na yan. Na pangregalo lang, pang Christmas lang. Yan po yung panahon ni Risa Hontiveros. Ito namang relasyon daw ni Ronald Llamas at ni Senator Risa Hontiveros. May nagsisirculate nga na video kung saan in-interview si Risa Hontiveros ni Winnie Monsod. Kilala niyo yun, si Winnie Monsod. At tinanong siya kung lumalabas daw ba sila ni Llamas. At nung sagot ni Risa Hontiveros, nagulat. What? Ha? Nagulat? Yung bang kunyari nagmamaang-maangan. What? Yung mga sagot na mga palusot na kunyari talagang nagulat siya na nagmamaang-maangan lang. Tapos tinanong din siya kung single ba o married ba si Llamas. Bago nun sinabi niya sila ni Ronald Llamas ay matagal nang magkakilala. 3 dekada na, 30 years na raw silang magkasama sa kanilang kilusan. Opo, sinabi yan, nasa video yan. Sa kanilang kilusan at comrade. Comrade, alam nyo ba yung comrade? Siyempre, ni-research ko yan. Ito, a comrade is a trusted friend or companion, especially one sharing a difficult experience, but it is also a political term used in socialist, communist movement. Communist movement and unions to address fellow members. Tapos, comrade, ayan. Komunista talaga. Itong si Ronald Llamas at si Risa Hontiveros. Kaya galit sila sa mga Duterte. Mga anak bayan silang komunista. At may mga anak bayan na nasa bundok, may hawak na barel. Rebelde na po yan. Itinuturing na po yung terorista. Kaya lang, namamayagpag sila ngayon sa bundok, walang gumagalaw sa kanila, hinahayaan sila ni Bongbong Marcos na magpalakas. Kaya tuwan-tuwa sila kay Bongbong Marcos. Yan nga yung sabi ni BP Sara. Itong mga komunistang ito, naghahanap sila ng presidente na papayag sa kanilang pakikipagnegosasyon. Hindi kasi nila kayang talunin ang gobyerno talaga. Yung puwersa ng gobyerno sa puwersa nila, wala. Mga teenager na babae, may hawak na baril. Anong panalo? Walang panama po yung mga yun. Kakaunti lang sila. Kaya sabi ni BP Sara, ang ginagawa nila, nakikipag-negotiate sila sa presidente para gawin silang weapon. Para pag may kalaban yung presidente, sila ang gagamitin in exchange of a price. May presyo yan, no? At yung perang nakukulimbat nila, pinapalakas nila yung kanilang kilusan. Maybe someday, ito yung ambag ni Risa Hontiveros sa kilusan, at pag tumanda sila,
hindi pa rin nila matalo ang gobyerno, maybe sa susunod na henerasyon. So, ganun yung kanilang ideology. Ganun yung kanilang ideolohiya. Sa gobyerno talaga sila kumukuha ng pondo. Dati sa oligarko eh. Ewan ko ngayon kung nagbibigay pa rin ang oligarko. Dahil binobomba nila yung mga negosyo ng oligarko pag hindi nagbibigay eh. So, yan po yung mga galit sa Duterte. Yan, mga komunista, mga durugista. At ito nga si Ronald Llamas at si Risa Hontiveros, kung ano man yung kanilang relasyon, wala nang pakialam doon. Ang may pakitayo, sila ay komunista at yung anak bayan meron na sa bundok. Yung may NPA na. So, CPP, NPA, NDF. Alright? Yun ang pakialam ko. Dapat wala sa gobyerno ang isang komunista na yan na ang partido niya anak bayan na mayroong naghahawak ng baril sa bundok na may rebelde at konektado sila ron at maaring nagpopondo siya dyan. Iba yung ginagawa nilang anim witness ni Risa Hontiveros, may kapalit na price yan. Meron, di ba? So yung mga kinikita nila, mga kinukulimbat nila, sinusuportahan nila, yung mga kasamahan nila nasa bundok para magpalakas. Yan ang sinasabi ni BP Sara. Wala tayong pakialam sa relasyon nila. Ha? Sabi nga ni Rowena Guanzon, itong si Llamas, binabanatan kasi si Rowena Guanzon. Ang pangit-pangit! Sabi ni Rowena Guanzon. Ha? Lalo na kung naging bakla ito, ang pangit na bakla nito. Ha? Katapos itong mawalan ng trabaho, naging political analysis na. O naging political analyst. Wala namang PhD. Sabi ni Guanzon. So, source of income po yan. Yung political analyst na yan. Mga bayad din yan. Oo. Una yan, aatake yan. Aatake. Bigyan ko kayo ng example. Bigyan ko kayo example. Teka lang Naku, nabura ko yata. Nabura ko yata. Singiwe. Singiwe po, yung congressman na-stroke yata siya. Ang pangalan, Singiwe, yung nakatabingi yung muka. Binabanatan niya si BBM ngayon eh. Oh, may mga post siya sa social media. Binabanatan niya si BBM. Hindi ko alam kung sa anong issue yung binabanatan niya. Pag ganyan po, no? Bakit niya binabanatan? Wala pang bigay. Hindi pa yata siya naaabutan. Ganun yon. Pag inabutan na po yun, tatahimik na po yun. So, yan yung tatlong anong tawag nito? Tatlong sa media, tungkol sa media. Yung tatlong may yun may sinabi si Tatay Digong doon dati. Parang 3 terms of tatlong mukha ng media na ginaya na ngayon ng mga politiko. Opo. Yung media babanat yan. Babanat. Babanatan ka ng babanatan yan. Babanat sa gobyerno yan. Ha? Pag nabigyan mo na, tatahimik na. Bakit sila bumabanat? Nangihingi iyon. Nangihingi. Yan na po yung matagal ng nakasanayan, nakaugalian ng media. So, isang mukha yon, yung tahimik. Kagaya ni Kiko Pangilinan, bakit tahimik kayo? Bakit hindi kayo bumabanat? Ang sinabi ni Pangilinan, nagmamasid lang kami. Tahimik, natapalan, at may pabor na ibinigay sa kanila, kaya sila tahimik. Ginagaya nila yung
mga ginagawa ng media dati pa. O di, yung isang mukha, no? Tahimik. Tapos yung isa naman, attack dog. Pangalawa na, meron pang isa. Yung nagsasabi ng totoo. Tatlong mukha ng media yan. Meron pong media na matino na nagsasabi ng totoo. Yung bang ibinabalita nila yung totoo, no? Bumabanat sila ng tama, na tama lang, na banatan ito. Yan yung tatlong mukha ng media. In-explain ni Tatay Digong yan. At itong ginagawa ng media, kasi ang mga may-ari ng media, mga oligarko, mga businessman yan eh. Businessman. Dagdag ng income nila yan. So, yung mga media man, ginagamit ng mga oligarko para makipag-negotiate sa kanila yung mga taga-administrasyon. Negotiate kay oligarko, may-ari ng network, at doon na nagbabayaran ng malakihan yan. Malakihan yan. Protektahan mo ko, o kaya wag mo kong babanatan, o kaya may utos na banatan mo si ganito. Ganon po yun. At ang usapan dyan, per year. Makikita mo pagdating ng January. Nung nakaraan, 2025, January, nagtaka ko eh. Banat ng banat sila Mel Tiangco sa ABS, sa TV5, January, nag-expire na pala yung kontrata. Nag-expire na. At wala pang renewal. Wala pa. Kaya, siguro nung February, ayun na, impeachment na ni BP Sara, ayun na. Nabigyan na ulit. So, baka nag-release na ng pondo ang kasi 2025 January, hindi pa siguro nire-release yung budget ng 2025. So, baka nung nag-release na, ayan, nabigyan na yung oligarko na may-ari ng network. Siyempre, mabibigyan din yung mga media man. Ayan, naglaylo. Abangan nyo, 2026 January. Mga babanat niya kay Bongbong Marcos. Kasi, kung ikaw ay guilty, kagaya ni Bongbong Marcos, guilty ka sa pandarambong, guilty ka sa corruption, hindi mo yan mapipigilan yung mga media na bumanat sa'yo unless na magbabayad ka. Malilesen niya, mababawasan yung babanat sa'yo. Okay, hanggang dito na lang po muna sa ngayon mga kababayan. Salamat po sa patuloy na pagsuporta. Ingat po kayong lahat. Bye-bye! See you next time.